Guys, nag-overheat si Blake. What? Pero last week pa naman yon. Ngayon ayos na siya. Pero bakit ko sinasabi yun sa inyo guys? Kasi meron akong mga natutunan sa kanya. Nung pinaayos ko siya, nung hinanap namin yung dahilan kung bakit siya nag-overheat. At yun yung gusto ko i-share sa inyo. Ano ba yung 6 na common cause kung bakit nag-overheat yung mga sasakyan natin? Yan yung pag-uusapan natin at iba pa sa ating Car Talks episode ngayon. Ano, ready na ba kayo guys? Tara, let's roll! So bago natin pag-usapan yung iba't ibang cause ng overheat guys, no, pag-usapan muna natin bakit ba mahalagang maiwasan natin yung overheating. Well, as the name implies, overheat, ibig sabihin sobra siya sa normal operating temperature ng ating engine. Bawat sasakyan, iba't ibang klase ng sasakyan, iba't iba rin yung normal operating temperature nila. So di ba mapapansin niyo yung mga may temperature gauge, ang optimal nasa gitna talaga, no, between ng cold at saka hot. Kapag sobrang tumaas doon kahit konti, it means nag-overheat na sasakyan mo. At kung ayaw naman umangat sa gitna, no, ng inyong temperature needle, hindi rin good thing yun. Ibig sabihin, hindi naaabot ng engine mo yung kanyang normal operating temperature. So, hindi siya magpa-function mabuti. Okay, napakahalaga nun. Kasi makaka-apekto yan sa fuel consumption, engine performance, at iba pa. So, napakahalaga na sa normal operating temperature ng sasakyan natin. At kapag nangyari na nag-overheat ito, pwede nitong madamage yung mga internal components ng ating engine. At maraming pwede mangyari dyan. Pwedeng masira yung engine natin, hindi na umandar. At ang maging dahilan para gumastos tayo ng malaki. No, from maliit to malaki agad yun kapag nag-overheat. Pwede ang ending yan, pa-overhaul natin yung engine natin. Or worst case, palitan na natin yung engine natin. So, serious problem ang overheating guys. Kaya mahalaga alam natin dapat kung paano siya makikita or mapiprevent. So yun yung pag-usapan natin ngayon. Number 1 na cause ng overheat guys ay yung sirang radiator fan or auxiliary fan, which is yan yung nangyari kay Blake sa akin. So nasira yung itong fan. Yun yung mga fan na sinasabi ko, nandyan sa radiator. Ang purpose ng fan na yan guys is to provide cooling sa ating radiator at sa ating engine. So kapag sira yan, hindi kakayanin ng radiator lang yung pagpapalamig sa ating makina. So, magiging dahilan yun para mag-overheat. So, yung main fan mo, yan yung nag-on kapag optimal temperature na yung makina. At yung auxiliary fan, yung isa dyan guys, naman yung nag-on kapag nag-on ka ng air conditioning. Ang nangyari sa akin, nasira yung main radiator fan. So, kaya kahit buksan ko yung aircon, isa lang yung gumagana, di niya kinaya. So, medyo tumaas yung temperature ko. So, check nyo palagi yung mga fan motors ninyo guys, make sure na malakas pa yung buga niya, sapat yung cooling power niya para ipalamigin yung engine. At ito pa pala, tip ko rin sa inyo guys, sa case kasi ni Blake, iba-iba naman sa ibang sasakyan, pero most ng mga sasakyan na alam ko sa mga 90s cars especially, dapat ang buga ng fan ay papasok sa engine, hindi palabas, kasi pag baliktad dyan, mag-overheat ka pa rin. So mostly dapat ang buga ng hangin papasok sa engine bay. So yun yung number 1 cause, broken radiator fan or auxiliary fan. Ano naman yung number 2? Ang number 2 ay broken or clogged radiator, baradong radiator. Ito yung ating radiator, di ba guys? So natatakpan lang siya. So alam natin yung radiator, ang ginagawa niyan, pumapasok sa kanya yung coolant, tapos pinapalamig niya yung coolant, tapos ibabalik niya sa engine. So kapag kabarado yung radiator natin, ibig sabihin hindi niya napapalamig masyado yung coolant. So ang nangyari, yung coolant pagbalik sa engine natin, mainit pa rin or hindi nakaka-flow yung coolant. Kaya nagiging cause din siya ng overheating. So anong pwedeng gawin dyan? Meron tayong mga tinatawag na mga naglilinis ng radiator guys. Pwede natin ipalinis yung radiator natin. Tsatsagain nila yung tusok-tusukin hanggang sa maging malinis siya. So yan sa pwede mong gawin. Or worst case, kapag lumang-luma na talaga yung radiator mo, napansin mo kalakalawang na siya, baka kailangan mo na siyang palitan. So vital component ito guys ng sasakyan natin ng cooling system. Kaya make sure na laging nasa ayos na condition yung ating radiator. Number 3, coolant leak. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, meron kang nagli-leak or tumatagas na coolant somewhere in your engine bay.
So alam natin, di ba, yung radiator to engine, so kailangan may dinadaan ng mga hose yan. Yan, di ba? Yung hose na yan, upper hose. Meron din yan sa ilalim, may lower hose. Meron pa yung tinatawag na bypass hose. Or mismo yung radiator natin, butas. Or yung reservoir natin, butas. Or yung radiator cap natin, nagli-leak. So ilan lang yan. So pwede maging dahilan kung bakit tayo nawawalan ng coolant, nagbabawas ng coolant. At syempre, pag naubos yung coolant, ano pwede mangyari? Pwedeng mag-overheat. Sama nyo rin pala yung sa may water pump. So, monitor nyo palagi yung coolant level ninyo. Ano pwedeng gawin para ma-monitor yon? No, check nyo yung palagi sa inyong coolant reservoir. So, ilalagay nyo siya sa full. So, pag napapansin nyo, bumababa na bumababa, no, time to check. Lalo na kung mabilis, like every other day, no, pag ginagamit nyo, bumababa talaga siya. So, there is a leak somewhere. At kailangan nyo i-contain yung coolant leak na yon. Hanapin kung bakit siya nagli-leak. So yun lang guys sa number 3. Number 4, broken water pump. Hindi ko siya mapakita kasi wala dito yung nasa loob kasi yung water pump. No, yung water pump, ang purpose niya guys is to pump water or coolant along sa engine natin pabalik sa radiator and vice versa. So syempre kapag kasira yung water pump natin, hindi nakakaikot yung coolant sa ating engine to radiator and vice versa. So ano mangyayari? Hindi lumalamig yung ating coolant, kaya palagi mainit yung ating engine. So magkakos siya ng overheat, no? Kaya nung pwede natin gawin, palitan natin yung ating water pump. Pero take note guys, no, hindi siya ganun kadaling masira, no? Usually nagtatagal yan, lalo na kung bago-bago pa yung sasakyan mo. Pero good to know na yung water pump natin nasisira siya. So check nyo kung mayroong mga leak din doon sa gilid ng coolant. Isa rin yung sa sign na baka sira na yung gasket ng water pump natin. At madali siya maramdaman kasi papansin nyo, bilis mag-overheat. Kasi ibig sabihin, hindi na napapump mabuti yung ating coolant sa buong system. So yun lang guys sa water pump. Number 5, broken thermostat valve. Ano ibig sabihin ng broken thermostat valve guys? Yung thermostat valve, by the way, ay yung nandun sa banda doon sa engine. So nasa pagitan siya ng upper radiator hose at saka engine natin mismo. So ang purpose ng thermostat guys ay hindi niya muna, isasara niya muna yung pasukan ng coolant papasok ng engine. Bakit? Kasi para mabilis ma-reach ng ating engine yung kanyang normal operating temperature. So kapag napansin na ng thermostat valve na mainit na, sapat na yung init niya, bubukas na siya para papasukin yung coolant sa ating engine. Kasi ibig sabihin, naabot na niya yung normal operating temperature. So ano mangyayari? Kapag sira yung ating thermostat valve, pwedeng nangyari ay mag-stuck siya na naka-close. So kapag naka-close yun, anong pwede mangyari? Hindi makapasok yung coolant sa ating engine. So isa rin problem yun. Kaya yung ibang mga loko-lokong mekaniko, ginagawa nila, tinatanggal lang yun completely kasi daw pwedeng masira. Pero problem mo naman doon, as I said before, hindi nagiging optimal kasi pasok ng pasok yung coolant sa engine natin. So hindi nare-reach naman ng engine natin yung optimal temperature, or kung ma-reach man niya, super tagal. Kaya hindi nagpe-perform mabuti yung ating engine. So isa rin yun sa mga pwede natin i-check, no, kung napansin natin okay naman yung iba pero nag-overheat pa rin. Number 6, no, broken cylinder head gasket. Isa to sa pinaka worst na pwedeng mangyari, no. Bakit? Well guys, yung cylinder head gasket, ang purpose niyan is to seal, no. Siya yung gasket sa pagitan ng engine block mo at saka ng cylinder head ng makina mo. So isa rin sa mga sinisil niya, yung coolant makapasok sa ating combustion chamber. So kapag kasira yung ating cylinder head gasket, anong tendency niyan? Pwedeng pumasok yung coolant sa ating combustion chamber at ma-burn ng engine natin yung coolant. Kaya minsan nagkakaroon ka ng white smoke doon sa iyong exhaust kasi sumasama na yung coolant sa binaburn ng engine mo. So anong pwede mangyari guys? Mauubos ngayon yung coolant mo na maging dahilan para mag-overheat ka. So kapag napansin nyo may white smoke, no, pwede nyo ipacheck yon, yung inyong cylinder head gasket. Isa ring mga cause or mga symptoms na sira yung ating cylinder head gasket ay kapag binuksan natin tong radiator cap, pag start natin ng engine, umangat-agad yung tubig or may mga bula-bula. So sign din yon na isa yun sa mga sign, no? Hindi ko sinasabing 100% sure, pero isa yun sa mga sign na palitin na yung cylinder head gasket natin. So yun lang guys. So yun guys, ano, yung 6 na common na dahilan kung bakit nag-overheat yung ating mga
sasakyan. So sana nakatulong sa inyo ang video na to guys para ma-check nyo mabuti, no? Kasi ayaw natin mangyari sa atin na mag-overheat yung sasakyan natin. Kasi mahal na mahal natin yung sasakyan natin at tayo syempre ayaw din nating gumastos. Kaya kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!